Great day mga bossing! Okay ba yung intro? Samahan nyo ako, bibili natin ng dog food yung mga to. Okay, tara! So bukod sa pagbili natin ng pagkain for the dogs, magbibigay na rin ako ng ilang mga tips kung paano tayo maging safe sa pagbibisikleta natin sa kalsada. Pero disclaimer lang po mga bossing, hindi po ako pro or expert pagdating sa pagbibisikleta. Ang mga tips na i-share ko ay base lamang po sa almost 7 years ko na experience bilang isang biker na nag-e-enjoy at nakakapag-explore rin sa mga rides namin, mapa short or long ride man ito. So dito mga bossing, magko-cross tayo ng highway at kailangan nating makalipat dahil sa kaliwa ang aking route. Siguraduhin na clear both sides bago tumawid. Maging aware at alisto po tayo sa mga kasabay din nating tatawid to avoid the necessary collisions. Bago ko din makalimutan mga bossing na pag magbabike po tayo lalo na sa mga highways kung saan medyo mabilis ang takbo ng sasakyan, dapat suot natin ang sombrero pangkaligtasan. Lagi po tayo mag-helmet mga bossing dahil pag naka-helmet ka, mataas ang iyong kumpiyansa with regards sa iyong kaligtasan. Huwag din natin kakalimutan magsuot ng face mask or balaklava para proteksyon lalo na ngayong panahon ng pandemya. Okay, balik tayo sa kalsada. Dito mga bossing, mapapansin nyo na di pa ako pumapasok sa inner right o pinakakanan ng highway. Dahil malayo pa lang, anticipated ko na yung tulay sa unahan at may mga trike na nakaparada sa roadside. Kaya sa ganitong senaryo mga bossing, kailangan establish na natin yung posisyon natin sa kalsada. Pumwesto na ako sa pinakakanan na bahagi ng kalsada bilang preparasyon pagdating sa may tulay para hindi magkaroon ng alanganin lalo na kung may mga sasakyan na paparating sa may likuran. Tapos pag clear na at wala nang harang o anumang alanganin sa unahan, maaari nang lumipat at pumwesto sa outer right ng kalsada which is sementado naman na. So as good as bike lane na rin yan mga bossing. Ugaliin natin pumadyak sa rightmost lane ng kalsada as much as possible. Ito ang safe zone natin mga bossing. Importante na talasan din natin ang ating pandinig, paningin at pakiramdam pag nasa kalsada tayo, lalo na sa unahan. Malayo pa lang dapat marunong ka magbasa sa sitwasyon, like kung may nakaparada ba o may tatawid bang tao or sasakyan. Dapat bago pa tayo makarating doon alam na natin kung anong dapat natin gawin. Same din sa likuran, ugaliin natin tumingin muna sa likod bago tayo kumaliwa or kung papasok tayo sa loob na bahagi ng kalsada. Isa sa mahalagang skill na meron ng isang rider ay yung awareness at perception sa mga sitwasyon sa kalsada. And also, make sure na yung mga kasabay o kasalubong mo sa kalsada ay aware sa presence mo. Kailangan alam din natin yung mga tamang senyas na ginagamit natin mga siklista. Ito pa isang safety tip mga bossing, pagdating sa pumaparadang jeep sa tabi na nagbababa o nagsasakay ng pasahero. Ang diskarte ko dito mga bossing, una, sisiguruhin kung nakababa o nakasakay na ng jeep yung mga pasahero. In case na may pababa man, hintayin natin sila makatabi. Then, dadaan ako sa right side ng jeep while anticipating kung may bababa o sasakay sa front seat. If wala, diretso lang. Di ako dumadaan sa kaliwang bahagi ng jeep, baka kasi hindi ako mapansin ng driver sa gilid at matamaan ako pag babalik na siya sa kalsada. Kapag naman ganito na may tubig sa daan, syempre tayong mga bikers gusto nating iwasan yan. Hassle kasi pag dadaan ka sa may tubig na daan tapos wala pang mudguard yung bike mo. Kaya as much as possible, iiwasan natin to. Kung wala naman sasakyan approaching sa may likuran, sige lang. Pero kung meron man, lalo na kung malapit na at mabilis, daanan mo na bossing. Bagalan mo na lang ang takbo mo or if wala kang choice, hayaan mo na, di baling mabasa basta buhay ka. Para naman sa mga nakaparadang sasakyan sa tabi ng kalsada, tulad ng mga kotse, SUVs, lalo na mga truck at wala kang madaanan sa kanang bahagi nila, kaya sa kaliwa ka na dadaan. Pag ganito mga bossing, una mong gagawin ay tumingin ka sa may likuran mo kung may paparating na sasakyan. Kung meron man, kung malapit na ito sa'yo, paunahin mo na, pero kung medyo malayo-layo pa, senyasan mo na napapasok ka pa kaliwa. Magbigay ka din ng distansya sa pagitan mo at ng nakaparadang sasakyan ng at least 1 to 1.5 meter para hindi ka tamaan in case na di ka mapansin ng driver by the time nabubuksan niya yung pinto ng driver seat. Dito naman mga bossing, may mga palabas sa sasakyan. Pag ganito, sa likod na nila ako dumadaan para iwas alanganin sa driver pag bigla ka susulpot sa harapan nila in case na di ka mapansin.
Dito po mga bossing, makikita nyo na i-apply ko ulit yung sinabi ko kanina regarding sa mga tumatabi na jeep at mga nakaparadang truck sa tabi ng kalsada. Makikita nyo din na sumenyas ako sa paparating na sasakyan sa likuran para aware siya na medyo papasok pa ako sa kalsada. Approaching na naman tayo sa bridge mga bossing at elevated din yung daan. Dito po ang mga bossing, pagpaakyat tapos masasakyan at di kaluwagan yung kalsada, ang diskarte ko dito ay una, magsisip muna ako sa magaan na gear, yung madali lang pedalin. Nakakatulong to para mas makontrol ko din yung balanse ko. Okay lang kahit mabagal mga bossing. Tandaan, bibili lang tayo ng dog food, wala tayo sa karera. Tapos kung may approaching sa likuran, sisignal na tayo para makapag-establish ng position towards the bridge. Malapit na tayo mga bossing. Nasa left side sa kabilang kalsada ang destination natin. Kailangan ko mag-U-turn sa may traffic light. Usually kasi pag naka-stop yan, may pagkakataon ka pang makapwesto sa may U-turn slot habang nakahinto ang mga sasakyan. Pero dito sa senaryo na to, naka-green or gone na yung traffic light. So ang ginawa ko ay tumawid ako sa may left turn slot at lumipat ako sa intersecting lane kung saan pwede mag-left na lang din pag nag-green or gone na yung traffic light. A few moments later. So yun po mga bossing, sana po nakatulong sa inyo yung mga safety tips na na-share ko sa video na ito. Katulad po ng aking nasabi kanina, di po ako pro or expert biker, base lang ito sa mga personal experience ko for 7 years. At kung may mga nakaligtaan ako or may gusto din kayong i-share na safety tips sa biking, i-comment nyo lang yan below. Uwi na tayo, gutom na mga aso namin. Hanggang sa muli, thank you for watching at ride safe mga bossing. This is Jack TV, signing out.